morning mga paps. Today is Tuesday, May 14. Kayod na naman. Ika nga sa tugtog ngayon, keep the faith. Ko lang yung mga paps, printer ni Mrs. sa office niya. Tulog pa si Mrs. Nagpapahinga pa. Tayo kailangan makarami. Proceed na tayo dito sa first scheduled booking natin ngayong araw, paps. Daw to trash bin, sana maliliit lang para sa mga school. Text na yung teacher sa akin. Teacher,
Gustuhin ko man tong gawing pro bono, teacher. Kaya lang, kailangan ko, teacher eh. Pasensya na muna ha. Bawi na lang ako. Pagka nakaluwag-luwag na, teacher, i-deliver ko yung mga trash bin, mga paps. Mga trash bins sa mga schools. 3 school yung pupuntahan ko ngayon. Puro public schools. Malapit lang mga paps, mga 3.5 kilometers lang dito sa may Marikina. Tapos yung mga drop off natin, Pasig, dalawa sa Pasig area, then isa sa may Makati area. Kailangan tapusin to agad kasi yung second scheduled booking ko from south to north. Last drop ko dito sa first scheduled booking, Makati area. Eh yung second scheduled booking natin, yung pick up location, nasa Quezon City, Visayas Avenue. Eh mga oras na ganyan, kasagsagan pa rin ng rush hour. Kaya later mga paps, nga pala, kahapon bumiyahe pa rin tayo kahapon. Kaya lang naka-isang booking lang ako kasi Diyos mama yung pakiramdam natin. Nakaramdam yata ng over fatigue, kaya hindi ko na pinilit. Hirap na eh. Ipagpatuloy ang patuloy na pagkayod natin sa pang-araw-araw na buhay, sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa pangbuwanang bayarin. Iwan na naman namin ni Mrs. yung dalawang supling namin. Sige mga paps, mamaya. Mga paps, galing na tayo sa first pick-up location natin. Proceed na tayo sa second pickup location. Matay. Ito nga sinasabi ko, kaya ako inagahan. Yung papunta natin ng second pickup location mga paps, pulang pula yung mapa. Yung pinipick up ko mga paps sa foundation ng binhi sa mga estudyante sa mga public schools. Mga school supplies ang laman, plus iniwan na doon. So empty plastic bins na lang ang yung malaking Tupperware, parang Tupperware yung malaki. So kukolektahin natin pala itong mga to bawat school, tapos ida-drop off dun sa opisina ng foundation. So magagaan lang, tsaka konti lang. Ewan ko dito sa susunod na dalawang school kung gaano karami. So later mga paps. Ayan guys, pick up na tayo ng mabilis dito sa ating second location.
May Bunga Elementary School. Naka-ready na pala eh. So di na tayo nagtagal masyado dun. Wala pang 5 minutes. Buti na lang medyo accessible yung kalsada, kasi minsan yung mga elementary school dito sa Metro Manila, ay nako, ang sisikip ng mga kalsada. Dito pa lang sa dinadaanan ko ngayon, napakasikip na eh. Mayor, baka naman yung kalsada dito sa may Bunga, West Bank Road, Mayor, nangangailangan ng inyong atensyon. Pwede nyo to ipakisuyo sa akuan, DPWH. Ang daming constituent dito. Hindi maganda yung kondisyon ng kalsada, Mayor, kasi nagtutubig na yung mga gilid-gilid. Kahit nasabihin na sa gilid ng ilog. Pwede nyo batukan yung kapitan dito na mag-report, mag-request. Ay, hindi pala batukan, kurutin. Kasi maraming mga bata dito, Mayor. Pag ganito na nagkakaroon ng mga stagnant na tubig sa gilid ng kalsada, epekto niyan, dengue. Kurutin nyo muna yung one dito, kapitan, na gumawa ng one, anong term dyan? Assessment. Gawa ng report para maasikaso. Yung ganito na napapabayaang lumaki. Dapat maliit pa lang yung problema, resolbahin na kaagad, huwag na antayang lumaki. Paps, proceed na tayo sa ating final drop-off location para sa ating first scheduled booking of the day. Actually, dalawa lang yung scheduled booking ngayong araw eh. Kasi kagabi, habang nag-aabang ako, wala na, tawag dyan, against the wind na dun sa unang dalawang booking. Mamaya pa tayo nito mga kuwan, nakatansya ng bagong booking, pangatlo. Wala pagkatapos ating mag-drop off ngayon kasi medyo maaga pa. Kung darating ako doon in 30 minutes, meron pa tayong 2 hours pagitan din sa susunod na scheduled booking kasi 11:30 pick up nun. Problema ko pa dito, nung in-accept ko na yung booking nung pangalawa na scheduled booking, warehouse pala ng Turks yung shawarma, mga frozen yung pipikapin natin. Sana hindi yung tipong tumutulo. Beef. Sige mga paps, balitaan tayo mga. Babantaan ng magsuspinde at mag-charge ng penalty. Samantalang pag maaga ka, walang extra charge. Bago ako bumiyahe sa ganito paps, nag-research din tayo.
Nanonood din tayo ng mga vlog ng mga kapwa natin biyahero. Yung mga kwan ha, talagang real talk ha. Di yung mga vlogger na walang maganda sinasabi. Meron naman akong tatlo sila. Yung isa doon dating rider. Sedan nga lang ginagamit niya. Ito sa atin MPV. Ayos naman yung mga review nila. Mga totohanan naman, hindi tulad ng iba. Magkaroon na ng content, ala sige. Asa na yung reality TV doon? Yung puro invento yung nilalagay yung content. Maluslus. Ako naman mga paps, itong pagbablog ko na to, bahala na kung papalarin o hindi, diba? Kung dati sana noon mga limousine pa ang hawak ko, kaya lang hindi ko kaya mag vlog nung time na yun. Kasi isipin mo, ikaw na yung nagmamanage ng rentals, ikaw na yung tumatanggap ng mga inquiries, ikaw na yung pumupunta sa mga locations para anong tawag dyan, ocular, kasi mahahaba yung limousine mga paps. Yung Hammer nga dati, singhaba ng bus yun eh. Kaya kailangan sa bawat location na ibibigay ng inquiry, talagang pupuntahan mo actual. Maliban na lang siguro kung kabisado mo yung area, para malaman mo kung kakasya ba, makakapag-maniobra ba. Kaya yun nga, stretch limousine kasi yung mga sasakyan. Yung pinakamaigsi doon, singhaba ng kuan. Actually, mas mahaba pa sa coaster eh. Siguro kung noong time na yun nakapag-vlog ako, sikat na siguro ako ngayon. Wala eh. Hindi naman tayo nagka-interest nung panahon na yun. Ngayon, late na tayo nag-start mag-vlog. Blig vlog. Mga kaibigan lang natin yung mga nagpa-follow, nagsasubscribe. Sa buhay mga paps, sugal lang eh. Sige lang ng sige. Pag talo, sige ulit. Hindi mo pwedeng titigil ka eh. Kasi hindi naman titigil ikot ang mundo mo eh, as long as buhay ka eh, diba? Lakasan na ng loob. Minsan nga pinanghihinaan na ako ng loob eh. Kaya lang di ubra eh. Di pwede. Pamilyado na ako. Kaya mga paps, sige lang ng sige. Kaya maya ulit. Oo nga pala mga paps, pasingit ko lang.
Ako rider din ako mga paps. Move it, joyride. Papansin ko lang sa karamihan ng mga rider, mga MC taxi, pag nagbabasa kayo ng mga booking, gumilid kayo. Huwag yung habang tumatakbo kayo, nakatingin kayo sa cellphone nyo. Safety precaution mga paps. Motor lang yung dala natin eh. Dali lang gumilid. Tabi kayo. Hindi yung habang tumatakbo, nakatingin kayo sa mga cellphone nyo, titingin kayo ng mga booking. Kaya madalas sa inyo, nakakatumbok ng likod ng four wheels. Payong kabiyahero lang yan mga paps ha. Imbis na kumita kayo, pag gaganyan ang sistema nyo, gagastos pa kayo. Pagka minalas-malas kayo. Alam nyo naman yung traffic natin dito sa Metro Manila, stop and go eh. Marami na akong nadadaanan na ganyan. Huwag naman sana mangyari sa akin. Kasi namanuhan na tayo ng tangang driver dati. Ingat mga paps. Tapos kuhan, baon kayo ng tubig. Kasi talaga mainit ang panahon. Lalo na ngayon, bitin ng ulan. Pinapasingaw lang yung init ng lupa, ng mga semento. Huwag na kayong kuhan, huwag nyo na subukang habulin pa yung incentives na yan. Hindi talaga kakayaning habulin yan mga paps. Kahit mag auto accept pa kayo dyan, hindi kakayanin. Ride safe mga paps. Ganda naman na ito. Ayan mga paps, nakapag-drop na tayo. Ayun, tingnan natin kung obra bang makakuha tayo ng singit booking. Kailangan dito, pag singit booking mga paps, in between transpo or 45, kay Lala tayo kukuha dapat. Kasi pag kay trans 45 pa rin, pag nabitin ka sa susunod na kwan, stricto si transpo sa oras. Hindi tulad kay Lala, maghihintay yung customer. Kasi naiintindihan din ng mga customer kay Lala na nagdo-double booking yung mga biyahero. Palabas ng EDSA northbound. Makati, Las Piñas, Makati Pasay, Makati Quezon City kailangan ko. Wala. Against the wind.
paps, proceed na ako dun sa second scheduled booking kay Transpo. Iwas sakit ulo, mas stress lang ako. Maaga man ako makarating doon at ayaw pa nilang mag-load, pahinga muna. Kain na lang muna siguro pagka may kainan doon. Wala yung niluto ni Mrs. kagabi na paksiw adobong tuna. Na nakain kayo ng umaga kasi hindi talaga ako nagbe-breakfast kape lang, tights na ganyan dito mga paps. Hindi na uso almusal dito sa Metro Manila, diretso na tanghalian. Sige mga paps, later. Itong second scheduled booking natin mga paps. Kaya pala kanina pa may tumatawag nung chinek ko, yung name nung nag-book is yun pala yung tawag ng tawag. Kasi sa booking niya, ito kasi sa pick up location, daming requirements na ito. Kailangan pushcart ka, kailangan may aircon ka, kailangan meron ka pang insulation sa loob, mapaluma, mapabago yung sasakyan mo, i-require pa rin yung insulation kasi daw para fresh daw. Oo nga naman, pero naka-aircon na nga yung sasakyan Ito yung sa mga paps, yung mga tindahan ng shawarma sa mga mall. Binanggit ko earlier. Sa kanila na lang daw yung insulation. Nandun na daw, naghihintay daw ng insulation. Ngayon, tinanong ko kung pwedeng maaga ako mag-pick up. Hindi raw pwede. Kasi doon naman sa RDU ng SM, 1 o'clock pa daw magre-receive. Kaya 11:30 daw niya binook. So, bus oras tayo dito. Shit. Hindi na ako mag-a-accept ng booking na to next time. Hate ko ang RDU ng SM. Walang pakialam niya mga yan. Basta sila lunch. Wala silang pakialam sa mga nagdi-deliver. Mamaya ko na i-accept yan kasi magla-lunch pa ako. Kung saan hindi ba kayo pwede mag-shifting? Dahil dyo pa mga amo nyo Ay nako. So, uwi muna ako. Kain muna ako. Mamaya guys, balitaan ko kayo. Wala, di tayo ubra magkuha ng panibagong bugay ito. Matatapos siguro ako dito. Anong oras na? Siguro mga past 3 na. So, rush hour na naman.
baka isang booking na lang makukuha natin mamaya after na itong komisari na to. Isa na namang natutunan sa biyahe. Yung mga paps, later. Proceeding na tayo dun sa mga paps. Second scheduled booking natin na Masailan yung pick up location. Alam mo, mga madalatnan ko ito mga sasakyan, mga bulonjing. Wala pa akong mahagilap na pasok na matinong booking. Tsaka alas 3 masyado na ako matapos dito. Ay nako, ayaw ko nang pumikap nito. Sige mga paps, later. Mukhang artistahin. Pahawa kotse, no? Kasi yun nga, tulad ng isa doon kanina na nakasabayan ko, H100 na Hyundai. Ano ba? Yung H100 na Hyundai mga paps, bataan ng biyahe nun. Yung pansa niya 3,000 mahigit. Panalo yun. Diesel pa. Yun nga lang kasi yung mga ganong klaseng sasakyan, pag ginamit mo yun sa ganitong hanap buhay, required ka na magkaroon ng prangkisa. Sa L300 pataas yun. Kailangan na ng prangkisa yun.
Amoy sibuyas, putang ina. Shit. Wala namang ganito kay Baksilog. Nga naman. Vegetarian food eh. Kaya may sibuyas talaga. Man, para matapos tayo. Oo. Mga negosyante ngayon, wala na. Hindi na bumibili ng mga sarili nilang delivery truck. Saka hindi na kumukuha ng additional na empleyado na driver, pahinante, mekaniko. Wala na. Kasi si Lalamove tsaka Transportify na ginagamit nila. Laki ng tinipid nila dahil sa baba ng mga rate. Sipin mo ilang kilometra itong kuwan ko, itong bubunuhin ko sa pag-deliver na ito. Total of what? Siguro nasa mga kuwan pops, total of 25 kilometers yung bubunuin ko. Hindi pa kasama yung oras dun pagdating mo dun sa drop off. Siguro pinaka mabilis na dun 30 minutes to 1 hour pag sinuwerte ka. Sana itong mga crew ni Torx pag receive mamaya mabibilis, hindi aanga-anga. Sa pag-receive niya to kasi sayang oras ko. Sige mga paps, balitaan tayo mamaya kung anong mangyayari. Dito na tayo mga paps sa first drop off, SM East. Problema, launa pa talaga. Alauna pa tayo pwede. Yun, nice. Kaya lang ano ko pwedeng pumarada kailangan park ako. Alauna pa talaga. Sabagay, konti lang naman yun sa kanila.
Sige paps, mamaya. Ayun mga paps, first drop off kay second scheduled booking done. Yung mga empleyado nito sinakto talaga sa oras eh. Pwede ka namang ready na ng 10 minutes before ng receiving schedule ng RDU eh. Labas ka na eh. Sinakto talaga ng launa. Alam ng perishable yung mga i-receive nila. Tiyan, hindi mo naman pwedeng patayin yung sasakyan kasi may mga frozen. Pag nawala ng aircon, kahit sabihin pang may insulator yan, tunaw yan. Example, pag alauna yung yung receiving, 15 minutes before 1, labas na kayo, ready na kayo. Wala mga ginagawa dyan sa store nyo eh. Wala pa namang bumibili eh. Katamaran na lang yung lumabas ka sa advance na oras. Arte-arte mo pa na kesyo. Init. Stay ka sa bahay nyo, huwag kang magtrabaho kung ayaw mainitan. Ay nako. Oops. Kita mo na nakaminor na ako eh, dahil may tatawid sa pedestrian eh. Harurot ka pa rin, kamote ka eh. Nasa likod ko ah. Tay, truck yung dala mo, huwag ka masyadong tutok. Nakakamot-kamot ka naman sa ulo pag nakabangga kang tulunggis ka. Mga paps, balitaan tayo later pag na-drop off ko na to sa susunod na destination, SM Aura. I-hate ko mag-deliver sa mga ganitong klaseng mall. Mega Mall, pwede naman anytime, receive naman agad, labas agad yung staff. Dito sa mga maliliit na branches po siya, pa oras-oras pa, daming nakapilang delivery sa labas. Itong mga to nakaka-bad trip eh. Kaya na oras lang nila importante rin oras namin. Sige mga paps, ito mga paps, andito na tayo sa SM Aura. Pagdating ko doon sa RDU nila o receiving unit nila, punong-puno ng delivery, walang maparadahan. Isipin mo, 3 na yung RDU nila oh, puno pa rin. Tapos yung RDO nila nasa gilid pa ng service road ng C5. Ikot na naman ako. Ngayon pinakiusapan ko na lang tong staff, tinuruan natin ng konting diskarte, nasa lubungin na lang ako. Kasi kung hihintayin pang matapos yung iba na nandun, nakita ko kanina ang daming nakapila eh. Nakagilid dun, mga delivery lahat. Ito ang una at huli kong tatanggap ng delivery kay
Turks. Bus oras eh. Bus oras, gasolina. O, isipin mo yung iikutan ko, traffic. Saan nga pala ako iikot? Tsa. Tama nga. Iikot pa ako doon sa may kuwan. Pinaka may shit. Hassle. Sige mga paps, tahan tayo mamaya. Sana matapos to ko agad. Ang ina mo, yung yaman mong yan, wala kang pang online payment. Fuck you. Ganyan ka mamahal yung mga order mo sa Shangri-La, BGC pa. Tapos magpapaabono ka. Ha! Mga kabubuhan yung mga scam. Bumili ka lang ng kwan, Brad. Kung sino ka mang scammer ka, bumili ka ng PC, makapal-kapal. Pag big tay ka, storbo ka. Ay nako. Ito mga paps, hanap tayo ng booking. Wala, hindi naman pumapasok. Anong oras na ba? Mga pumapasok pero mga sablay. Sablay na puro pa malalayo. Hirap din kasi dito sa Taguig. Mga pasikot-sikot na kalye doon, maliban dito sa may bandang BGC at McKinley. Doon sa kabilang side, ay nako, kalbaryo yung mga kalye doon. Wala talaga oh. Bulonjing yung mga booking dito kay Lala ngayon. Wale, ito ay nagsipasok na dito kay Transpo. Let's see kung may matino.
hate Parañaque. Yikes. Sus Pasig. Mandaluyong. Not worth it. Dito tayo sa may iguan ngayon mga paps. Venice Mall. Mga bang tao sa Venice Grand Canal Mall. Ang pasyalan ng mga hindi makapunta ng Venice tulad ko. Sige mga paps, mamaya ano pa tayo? Shit. Sus mga paps. Ang hirap ng pinikap ko mga paps. Ang bigat. Bag ng laptop. Pero yung babiyahin na ito napakalayo. 13 Martires. Uy, ano to? Bale, sabi dito biyahe tayo ng 2 hours 46 kilometers. Magkano bayad mga paps? 1,400 para sa isang laptop. Pipick upin ko tapos babalik ko rin dito. Along the way, along the way is an impossible way. Okay. So sana pala rin tayong makakuha pa. Ay, mali. Diretso pa pala ako. Come on, come on, come on, come
come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Move. Talagang school ng mga mayayaman. Bahala talaga sa madlang people eh. Sige mga paps, balitaan tayo mamaya. Mahaba-habang biyahe ito. Rider na to. Tulunggis ang puta. Ayan mga paps, na-drop off na natin yung ating delivery from Makati to 13 Martires, Cavite. 45 kilometers. Balikan 90 kilometers. Sa halagang 1,450. Oh. Kailangan ko bang makakuha ng isang maganda-ganda, kaya lang walang pumapasok dito. Tapos yung mga scheduled booking para bukas, wala pa. Mukhang magiging tahimik tong Miyerkules natin ah. Mhm. Hindi pala kami matutuloy this week. Schedule ni Mrs. yung lakad namin kasi exam nung panganay namin, finals. Kailangan namang umabsent. So next week na lang, hopefully sana hindi masama ang panahon. Pagka ganitong buwan, kadalasan sumasama na ang panahon. Sige mga paps, later. Tapos din mga paps, ginabi tayo. Wala na akong makagilap na maayos na booking. Laban pa sana ako sa pambiyahe, kaso wala. Pata. Kwenta-kwentang mga booking, tapos kay Lala na mamayagpag na ng mga scammer. Wala pa rin mga pumapasok na scheduled booking mga paps.
booking tayo bukas na ito. Yung mga schedule booking naman kay Lala, walang renta, napakababa. Mga paps, hanggang sa muli. Babush!